Ayun mga lods, hindi niya napisa yung mga itlog na iniwan natin dyan. Kaya buti na lang may pinaposter tayo. Sana mabuhay no parakeets natin. Wala hindi ko alam, parang basal siya mga lods yung mga yan. Tapos to naman may 3 itlog. Ayokong abalahin mga lods kasi Let it bang, bang. ayun mga lods, gaya na sabi ko kanina na itong ating hindi niya pinisa yung 2 itlog. Totally nung inilawan ko, yung isa parang fertile sa pero wala kung bugok ba yun o tapos yung isa wala talaga infertile. Totally yung lahat ng itlog niya siya apat yan ngayon. Pinaposter nga natin dun 2, isa lang yung napisa. Buti pinaposter natin kasi parang basal to, hindi ko lang kung basal yung binigay sa akin, kaya ayun, parang hindi pa siya marunong yun mga lods. Pero at least nakapag tayo, napaitlog natin ng mabilis. Tapos yun, may napisa, sana mabuhay. Ang pumisa yung parakeets mga lods. Tapos yung isa naman, yung kanina, pinakita ko na ayokong abalahin, yung mga kulay blue. Kasi baka magtampo mga lods, kasi aamin tayo mga idol. Bagamat tayo sanay na sa parakeets. Pero pagdating sa mga albs, di pa natin kabisado yun mga lods, kasi iba yung kategorya niyan totally, nagsalang tayo ng 3. Yung 3 na yun, umitlog lahat Nagtaka nga lang ako bakit nung umitlog tas nawala yung itlog mga lods. Tapos ito pa yung nilagay ko yung kasi nga parang hindi na niya pinisa, kinuha ko na lang. Nilagay ko doon sa isang parakeets doon sa may malaking cage. Nawala yung itlog mga lods. Baka ito yung sinasabi ng kalods natin na baka tuka-tukain lang o kaya ihulog. Siyempre pag nahulog yun at kinain ng mga kapwa parakeets, yun hindi natin makikita. Kasi tinignan ko pare-parehas ang sukat ng itlog. So ibig sabihin wala dun yung mga itlog ng African, di ba Kaya rin pala, medyo risk din. Kailangan pipili ka rin ng mahusay, kagaya nung pinaposter natin. Ayun, hindi siya maselang, pinisa niya. Kasi malayo yung diferensya ng itlog mga lods, yung albs at saka ng parakeets. So yun, okay lang naman kasi first time nating mag-breed ng ganyan, yung mga binigay ng kalods natin na hindi ko na sasabihin kung ano yung dahilan niya. So yun, tayo mga lods, siyempre kumbaga beginner tayo dito. Bagamat may na tayo sa parakeets, mahirap naman yung magdunong-dunungan tayo sa ganyan, kasi sa totoo hindi ko talaga sa kabisado pa. Kasi tingnan mo sa pagpupugad, di ba yung estilo, sa pagpreparing din, di kagaya ng parakeets, kahit tanggalin mo yung pares niya, ipalit mo iba, katagalan paparisa niya. Pero itong albs parang iba siya mga lods, kaya lang, iipunin ko lang yung mga natututunan ko rito by mga lods by experience. So pag nasanay tayo rito, i-share natin yan mga idol. Totally pati sa mga mutation nito, dahil ang African sobrang dami ng karga nito mga lods. Minsan rin yung iba, may nanlolo ko minsan, di ba, nag-viral sa mga kaibon natin na hindi na natin babanggitin kung sino siya, pero ngayon yun ang nagiging dahilan minsan, yung parang nauuwi sa panloloko. Okay, so may kargang ganito, may kargang ganyan, pala wala naman, di ba kasi yung ibon na to, siya, madali siyang umadapt ng mutation, kumbaga yung lahi. Kaya kung ano-ano na yung lahi nito, kaya lalo na ako mga lods, binigay lang sa akin to, hindi ko naman natanong ng todo yung nagpasa sa akin nito kung ano ba yung niyan, maring basta hindi ko na natanong.
Hindi ko na sasabihin kung better lang ano yun o hindi. Hindi ko na nasa tanong kasi bilisan yun mga lods. Kaya itong mga to, kung may matiran man ako rito na ano, kasi ito talaga, i-out ko talaga to pag ano. Matal, may kausap ako, sana kunin ano. Pero kung hindi naman, i-breed ko na lang to mga to. Palit-palit na lang mga lods. Kung ano yung mga mutation niya ngayon, dyan ako mag-uumpisa. Kung ano man yung karga nila dati, hindi ko na siguro, ignore ko na siguro yon. Kasi mahirap namang magkano, hindi naman natin talaga alam kung ano yung mga karga niyan. So, pag may nagtanong sa akin, kung ano lang yung mutation niya, dyan ko siya umpisahan mga lods. Kung ano yung nakikita kong mutation niya. Ngayon, di kung nagbugas siya ng ibang mutation, o di, doon lang natin malalaman yan, di ba mga lods, ano? Tapos yung mga ano natin, yung mga kits natin, ayun, iitlogan, kaya lang may napansin ako dito sa isa, ang dami niyang itlog, medyo ano na wala pang napipisa, di ko lang kung kulang pa sa ano, although pababayaan ko lang yan. Ngayon, kung hindi niya lahat mapisa yun, so ibig sabihin may problema. Di ba, no, mga lods, ano? Magsasalang tayo ng iba. Ganyan na lang ang gagawin natin. Ngayon, swerte nung makakakuha nito. Kasi ano naman to, dalawa yata o 3 clutch na. So, ipapahinga natin. Yun yung nagbubuga ng rainbow, mga lods. Yung puti at saka yung may pagka-dilute na, yung tawagin ano, pero sa iba, ang tawag dyan, Japanese rainbow, mga lods. Yan, nagbubuga ng rainbow yan. Pero hindi masyadong violet yung rainbow niya. Konti lang yung violet, hindi malabnaw, kumbaga. Yeah, so, ibig sabihin, hindi pa puro yun. So, yun, nag-itloga na, yung iba, namisa. Yung galing kay, yung sinwap ko dati. Hindi ko nakakamali, August yun Mga bandang August yun, time na nasa kapigatian tayo mga lods. So kung nakadalawang buwan sa kanya yon, 2 months na yung ibon plus ngayon, nasa halos 1 taon na. Dalawa yun totally. Galing kay JR San Jose yun. Shout out sa'yo lods. Yun, pinaris ko yun sa Lutino. So ang expected kung magiging anak nito o inakay, Lacewing. Yan ang expected natin. Pero expected lang yun kasi minsan hindi pa nagbubuga yan yun yung yung sa pantahan natin doon mga lods kasi yun yung parisan nun So ngayon, yung isa wala pa akong hindi ko siya maipares kasi nga wala nang space mga lods. Nagre-reklamo na si Commander. Wala daw siya sampayan na. Kasi halos yung sampayan niya dito sa bubong naokupahan na natin. Kaya nag-iisip ako kung saan ko ilalagay yung sa yung mga bagong breeder kasi nangihinayang naman ako na baklasin yung iba kasi pinaparapol nga natin sayang naman pandagdag din yun pag namigay tayo uli ng mga libre, diba mga lods? Kaya ayokong baklasin. Okay lang na magastusan tayo sa pagkain, normal yun yan hobby natin yan At saka sa totoo mga lods, itong mga alaga natin, kaya nang buhayin yung sarili nila sa madaling salita. Gaya nung nakaraan, maganda-ganda yung kita nila. Tapos nasabay pa, may trabaho ako. Tapos nagparapol pa ako, may bumili. Yun. Kumbaga parang ganito yung usapan. Tatay, may pera ka pa kami sa'yo. Yan. Meron pa kaming pondo sa'yo. Yan. Di ba, no? Siyempre ako bilang isang nag-aalaga o hobby, inaano ko yun ibig sabihin, iniipon ko yun. Hindi naman totally iniipon. Pinagtatabi ko talaga sila na para sa pagkain nila. Yan. Kaya sa madaling salita, mga lods, nabubuhay na nila yung sarili nila. Di ba, no? Kahit pa paano. So sana laging ganon mga lods. Pag gusto nyo bumili rito, pili kayo para pang support. Lalo na pag pumunta kayo rito mga lods, mas mababa ang bigay ko. Ngayon kung deliver naman, pag marami yung kukunin nyo, bababaan ko yun, may discount. Ganun lang naman mga lods pag sa pag-iibon natin. Lang,
diskarte lang. Kaya, ayun, pag pumunta rito, talagang magkakasundo tayo sa presyuhan. Kasi dito kayo, nag-effort ka na eh. Ayun, pag naman deliver, siyempre, ilalabas ko lang yung pamasahe ng rider. Although, kasi nga, dinadagdagan ko yun eh, para masipag siyang mag-deliver mga lods. Basta marami yung bibilin, mas mababa pa rin yun mga lods. Ganun lang ang diskarte sa pag-ibon. Kaya kayo mga idol, huwag yung basta-basta sukuhan yung pag-iibon. Kasi yan karanasan ko yan nung araw. Pag biglang nawala yung ibon mo, parang nalulungkot ka rin. Yan siguro magandang diskarte dyan. Talagang sobrang busy mo, tapos ang dami mong alaga. Hindi, ipasa mo ng mababa. Pwedeng sa mga kalod. So kung may alam kang pet market, tapos mo siya, yung mga natitira, so yun na lang ang alagaan mo. At least may alaga ka pa rin kahit pa paano. Kasi pag ka talaga, mahilig ka sa ibon, hindi mo basta-basta mabibitawan yan. Ako siguro pagdating ng araw, kasi hindi natin masabi, di ba, dahil napipintuhan na pagdating ng araw, mga ilang panahon na lang, uuwi akong Pampanga. Sana loobin pa ng Diyos na buhay pa ako mga lods. Siguro kung sobrang dami nito, ang gagawin ko, pinaka the best siguro, parapol kung sobrang baba, as in halos pamigay. Pag marami pa rin, iparapol ko ng libre. Magtitira lang ako ng breeder ko na iuwi ko doon. Yun. Ganun lang mga idol. Kasi na natin yun, lalo na sa probinsya, mas masarap mag-alaga doon. Maluwag. Tapos hindi mo masyadong problema yung mga damo, mga kakainin nila kasi sa probinsya may time na harvesting ng mga gulay, ng mga mais, mga basta yung pwede sa kanila, di ba mas healthy yung ibon mga idol. Siguro doon, baka doon ko na pairalin yung alam mo yung with rice yan. Integra with rice yan. Makahalos puro ganun na yung gawin ko. Tapos susuportahan ko sa mga damo, gulay, o kung ano yung mga pwedeng kuhanin sa probinsya mga lods. Kasi malawak tong namin na to eh. Kung sa pagkain lang ng ibon ng mga marami rito. So yun, ganun lang ang mga lods. Kaya nasa mga UV pati na rin sa mga hindi, huwag yung basta-basta sukuhan niya kasi yan pag talagang mag-iibon ka, sabi nga karugtong na ng buhay mo yan ang pag-iibon. Ako dati nung maliit ako, napakahilig ko niyan. Kaya lang ibang ibon lang yung mga nahuhuli lang sa bukid, kaya ng mga pugo yan. Yung iba di ko alam mga malaking ibon, magaganda rin yan, yung mga bato-bato na yan, yung mga nakakita na ako yung bata pa ako, yung emerald na yan, yung kulay green talaga siya, parang sa laginto yan. Kaya lang di ko mahuli-huli yan kasi napakahirap ulihin nun. Yan, yung bata ako, ganun lang ang ko nagbalik uli ako sa pag-ibon. Bato-bato naman, di ba, manok yan, bantam dati na di ba may bisyo pa tayo nun, ayun, ay pamigay ko uli, parang nanawa ako, tapos hinahanap-hanap ko naman, nag-aalaga na naman uli, di ba Kasi siguro hindi ko na hanggang sa makalipat ako, yun, doon na ako magpaparami ng iba't ibang klase siguro, kasi maluwag yung nilipatan ko doon sa probinsya mga lods. So yun mga lods, sa vlog lang natin ngayon, nag-update lang tayo sa ating mga alaga. Parang hinuha ko merong hindi magpipertil kasi nanguna na nga yung yung tinira kong ibon, hindi niya pinisa. Pinasa ko, nawala. Tataka rin ako minsan. Tapos yung isa may itlog na yun nawala din. Tinignan ko nga parang wala naman daanan yung daga. At saka kung daga yun, uubusin naman niya yung isa, di ba Maka pati breeder o kaya kung pupuit man yan.
So yan mga lods, yan yung ano natin, yung mga alaga natin na lagi nating ano. Yan na ngayon, medyo wala akong gawa ngayon. Yan, focus tayo ngayon mga lods. Tapos ano, may naka-ready akong tanong dito, kaya lang baka hindi na ano, sobrang haba na. Sasagutin ko kung ano, susunod na siguro to. Mga nagtatanong na to. Okay mga lods, siguro hanggang dito muna. At sana yung mga ano dyan, yung mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo mga lods. Kasi malapit na ako magparapol. Baka lagyan ko ng libre to. Ayan. Ngayon yung sa libre mga lods, pwedeng ano pwedeng 2 pares siguro ang ibigay ko. Tapos may bayad 3 pares. Yung mga nasa ano, hindi ko tatanggalin. Di ba? Kasali pa rin sila sa libre. Kasi karapatan nila yun dahil may entry silang may bayad. At sana mga lods, tingnan natin kung isabay ko to o huli. Kasi baka mamaya, pag sinabay ko to, wala namang sumali. Kasi wala sumaling sa may entry. Pag-aaralan ko muna mga lods. So, mababa lang naman ang ano ko rito. Sa 100, 3 entry na yon. Ayan. So, bali 33 yan. Parang yun yung sabi mo na 33.50. Makukuha mo lang yung isang pares. So, bali halos 15 lang yung isang ibon. Napakamura pag ikaw nanalo. Kaya malapit na yan. Baka mga sunod na linggo magparapol na ako mga lods. Kaya yung sabi niya, Lod, sabihan mo ako pag ayan, pinapaalalanan na kita, Lod. Sana tinapos mo tong video para marinig mo to. Malapit na yung parapol natin mga idol. Sana sali rin kayo mga Lod for support lang sa ating mga alaga. Mura na naman to. Sa 100, 3 pares na yung mapapanalunan nyo at 3 entry na yon. Ibig sabihin 3 pangalan mga lods. Okay mga lods, siguro ganito muna at maraming salamat sa panunood. Bye bye.